Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang malungkot na pagkasawi ng isang pro BBM vlogger, si Mimaa Alicia or Alicia Comments. Ang tunay niyang pangalan is Alicia Lipata. Namatay siya kahapon na ambush. So sino na naman ang may kasalanan nito? Kasalanan na naman ba ng mga Duterte? Ito, sa Ilocandia Global Times na post, basahin ko. Prominent pro-Marcos vlogger Mima Alicia was shot dead in Caloocan. Police investigates. Caloocan na naman, di ba sa Caloocan namatay yung motor taxi rider? Tapos sasabihin ng police na mas ligtas daw ngayon. A prominent Filipina political blogger known online as Mima Alicia, whose real name was Alicia Lipata, has been shot dead at her home in Caloocan City, prompting calls for a thorough police investigation and renewed concern over the safety of political commentators in the Philippines. Initial reports from fellow content creators and online communities said Alicia was killed in the morning of February 17, kahapon ito after armed assailants allegedly entered her residence and shot her. Authorities have yet to release a comprehensive official account of the circumstances surrounding the killing. Alicia built a substantial following through her Mimaa Alicia Talks YouTube channel, where she regularly live streamed commentary on Philippine politics and current affairs. She was widely known as a supporter of President Ferdinand Marcos Jr. administration and had previously been associated with the United Bloggers and Influencers of the Philippines. In recent months, her broadcast frequently criticized Vice President Sara Duterte and political figures aligned with the Duterte camp. According to supporters, her final live stream focused heavily on the ongoing Senate impeachment proceedings involving the Vice President. News of her death quickly spread across social media, where the hashtag Justice for Mima Alicia gained traction. Fellow pro-administration bloggers and supporters have called for a transparent investigation, urging authorities to secure and examine CCTV footage from the area and identify those responsible. The Caloocan police are reportedly reviewing surveillance footage and interviewing potential witnesses as part of their investigation. However, officials have cautioned against drawing conclusions about the motive before evidence has been established. The killing has also fueled widespread online speculation over whether the attack was politically motivated. While many supporters have suggested it was linked to Alicia's outspoken political commentary, there is currently no publicly available evidence confirming a political motive, and investigators have not identified any suspects or announced a motive. The case has intensified debate over the increasingly polarized political climate in the Philippines, where political content creators have become influential voices in public discourse and in some cases the targets of online threats and harassment. Yan po ang mukha ni Alicia Lipata. Kawawa naman. Kaya ito, may post si Kipichu. Sabi niya, baka paghinalaan nyo na naman ang mga Duterte. Ito ang post ni Kipichu. Heartfelt condolences, nakikiramay, to the family and friends of a pro-government blogger who died violently. However, let me interject. Duterte na naman, may time pa talaga sila. So, sinasabi dito ni Kipichu na si BP Sara, kaliwat kanan na ang inaasukasing problema.
Una, impeachment trial. Kailangan niyang harapin yan. Pinakamalaking challenge sa kanyang political career. Nandun pa yung problema niya sa tatay niya. So maraming inaasikaso si VP Sara. Ganon din si Mayor Baste, Congressman Pulong. Itong mga Duterte, sanay yan sa batikos. Matatandaan nyo si Tatay Digong nung panahon niya. Kahit binabati ko siya, wala siyang reklamo. Okay lang yan. Go on, go on. Kahit si BP Lenny, criticize niya si Pangulong Digong. Mamaya, mayroong move ng mga kongresista na i-impeach siya. Pinigilan ni Tatay Digong. Sabi niya, no, I don't want her to be impeached. Porque ba binabatikos niya ako, impeach niyo na? No way. She was elected by the Filipino people. No impeachment. Kaya hindi ako naniniwala na trabaho ito ng mga Duterte. Hindi gawaing Duterte yan. May freedom of speech tayo. Kailangan itong mga vloggers, katulad namin, either pro Marcos, pro Duterte, kailangan yan sa isang demokrasya. Kaya ang tao, bahalang makinig kung kanino sila. Kailangan talagang highly divided na ang Philippine society ngayon. Dahil, bakit? Because of weak leadership. Yung dating magkasama, di ba unity team yan? Kung magaling lang sana ang leader, itong BBM, dapat hindi niya hinayang nagkahiwalay ang Marcos at Duterte. Dahil sa kahinaan niya, kaya ngayon. Nung una, nagkakaisa yung itong mga vloggers na nag-aaway ngayon. Dati magkakaisa yan dahil unity. Ngayon, ito na. So, hindi ako naniniwala na gawaing Duterte yan. Kaya, dapat lang naimbestigahan yan ng pulis. Ito, again, in fairness sa PNP, ka-announce lang na 20% decrease sa crime rate sa buong bansa. Tapos ganyan, may rider na sinaksak, may binaril doon sa Cavite. Caloocan yung rider na sinaksak. Another rider binaril sa, I think, Cavite ba yun? Ito na naman, vlogger. Nasaan yung mas ligtas ngayon? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. Ako sa balay ni Uncle George nga dalupa so muni ang kahimtang sa iyang balay so muni ang ilang natuanan o katulganan. So nag-extension sa diri kay kumay na lang ang ilang space. So muni ang yatag ni Yero, DJ so wala ka ba. So muni ang itaod na. Okay, laki. Kung karon naman nagyan si Uncle sa iyang pag-atop sa iyang balay sa iyang abuhan. Kung karon naman nagyan ang balay nga abuhan ni Uncle. So si Uncle taga Purok 3 Tikalaan Talakag Bukidnon. So karon ko unsa imong masulti nga nahuman na gid ka og atop. So, dagang kayo salamat sa naghatag. Sabi na sa nagdalagapon diri pingon nga kami natabangan. O so pila na ka tuig Col ang imong kuan nga wala pa kay sakto nga abuhan. Duha na katuig. So 2 years na. So pila na imong edad Col? 50 So 50. So naa pa kay anak Col? na So nangaminyo na or na kay nag-eskwela? wala. So Grade 9, grade 8. so unsa imong panginabuhian Col? Musumusura. So kuan lang mag-uuma lang gyapon ka Col. Oh, O so asa na imong asawa Col? nanrabaho.
aso nagtrabaho tungod sa inyong kawadon. So dako kayong pasalamat ko nga natagaan ka og giyero og nakaatop ka og makahimo na ka sa imong kusina. Daw kayo salamat. Natabangan ko. Hinaot ko nga